Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 136 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the 7 posture of prayer. At ang topic po natin ngayong araw ay December 11, 2024 ay Praying with Thanksgiving. At ang scripture po natin ngayong araw ay Luke 17 verse 17 to 18. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Sa Tagalog naman po, hindi ba 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? And teaching number 1, many are quick to ask, but slow in gratitude. Sabi po dito na maraming tao daw po na magaling lang or mabilis lang na mag-wish at humingi. But mabagal po or hindi naman nagbibigay ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, God is pleased with grateful people. Sabi naman po dito na ang Diyos po ay natutuwa at nasasayahan at gusto niya po yung mga taong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, yung mga taong nagpapasalamat pag may ginagawa sa kanilang kabutihan, kahit na rin po yung ibang tao o kapwa niya, nagpapasalamat siya. And pati na rin po sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, entitlement is the enemy of thankfulness. Sabi naman po dito, na yung entitlement po or pagpapakataas na kunwari po yung parang may nakuha kang bagay and sabihin mo deserve ko to, ganyan. Pag may pag tinulungan ka, ibig sabihin deserve ka na tulungan, ganun yung mga inisip mo, ay ito po ay enemy o kalaban ng thankfulness or pagiging gratitude natin na mga pagiging grateful nating mga tao. Kaya po dapat po na hindi tayo entitled. And application number 1, pray just to thank God. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay manalangin or mag-pray, magdasal para po pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa mga ginagawa. Like, mapapahinto po tayo para mag-pray tayo dahil nga po nakatanggap tayo ng blessings, nakatanggap tayo ng magandang news, ganyan po. Tayo po ay manalangin para po magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, be sensitive to God's blessing. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na maging sensitive po tayo or dapat po sabi naman po dito na like yung mga binibigay po sa ating blessings ng ating Panginoong Diyos is dapat po ay pasalamatan po natin ito, like yung mga malalaking bagay na wish natin, hindi lang po ayun yung blessings na natutupad, bagamat yung pagtibok ng ating puso is ayun po ay blessings na rin po sa atin. Kaya po, wag po tayo maging sensitive sa mga God's blessings. And application number 3, sabi naman po dito na be quick to say thank you. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po ay mabilis po tayo mag-thank you, lalo-lalo na po sa ating Panginoong Diyos at sa mga kapwa natin na binibigyan tayo ng blessings ni God and pag bibigay sa atin o pagtutupad ng mga wishes natin at pati na rin po sa kapwa natin na pag gagawa sa atin ng mga mabubuting bagay. And discussion, why does entitlement hinder thankfulness and how can we cultivate a heart of gratitude? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na yung pagiging entitlement po or pagiging mataas, ganyan, parang mayabang, ganyan, is talaga pong winawala nito yung thankfulness kasi nga po nagiging pala mataas ka, ganyan, and parang hindi ka na magti-thank you kasi nga parang mataas yung tingin mo sa sarili mo at tingin mo ay deserve mo yon. And
Yung pagiging cultivate naman po ng ating heart o pag-practice natin sa heart natin na para maging grateful people tayo or magkaroon tayo ng heart of gratitude is dapat po practicein po natin na dapat po nag-thank you tayo sa araw-araw sa mga blessings na binibigay sa atin at lalo na po sa mga kapwa na din po natin na ginagawan tayo ng mga mabubuting bagay. And ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.